Okay, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Yan. So pag-usapan muna natin ngayon, eto hong mga senador natin at isang kongresista at ang ating vice president at yan pong bake shop na Contis. Akalain nyo ba na yan ang isa sa mga bago hong natuklasan na naman ng prosecution team? Kasi nga, di ba, naghahanda na sila para sa impeachment ni Sara. Dahil may pasabi na sa kanila na sa ADOS, magsimula sila, tatanggapin rin tayo. Yun na yung entry of appearance nitong mga prosecutor ng House of Representatives. Ngayon, ang nakakatawa, nakakatawang nakakainis, lalo na kapag hindi ito pinayagan ng mga senador natin at dinaan po sa teknikalidad na pag-uusapan natin mamaya, na hinarang nila na malaman ng taong bayan, hinaharangin nila na mawala na, mabaliwala na yung accountability. Naku po. So, nung nakarang araw, ang mga content natin, Chel Jokno, Marian Rivera, di ba? Tapos nung nakaraan, meron din iba pang mga nadagdag. Ngayon, eto na naman po. Ayan pakinggan. Po, no? Pero itong mga nasubmit po ng mga bagong pangalan, parang bagong lineup. Literal roster po ng lineup at kapangalan po ng ating mga senador. Meron pong Lapid, meron pong Escudero, meron pong Revilla, meron pong Ontiveros, at meron pong Revilla. At sa kaapelyedo naman po ng congressman, meron din pong Solon. So makikita po natin as submitted. Okay, yun pong Solon na tinutukoy niya po. Ito ho si Congressman Solon, yang nakaputi. Okay, yan si Congressman Solon. So merong Revilla, may Estrada, may Lapid, at meron din pong Ontiveros. 'Di ba? Grabe Ibig sabihin, wala na hong pagsaalang-alang, hindi na ho natatakot sa ginagawang kabalbalan. No? Kung sino man ang pinahintulutan ni VP Sara na mga siwa ng kanyang confidential funds diyan sa DepEd. Alright, ito pa. Government na itong mga pangalan na po na to na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Sir, meron din po kayong nabanggit doon na kapangalan ng Estrada? Meron din po. Estrada po yung last name nung isa sa mga beneficiaries. Kaya nga po sabi ko, mukhang meron pong panibagong lineup, pero ito naman parang lineup po ng senador yung Diba? Grabe So, ano kaya ang reaction dyan ng mga senador na malalaman nila na yung kanilang mga pangalan ay nandun, ginamit din na code names nung mga nakatanggap ng mga binayaran ng Office of the Vice President para sa information, 'di ba? Ang tanong, totoo nga talagang may binayaran. 'Di ba? Kasi hindi sinunod yung proseso na dapat pagka 'di ba gumamit ng code name, which is code name naman talaga dapat. Kaya lang po ang pag-submit ng liquidation doon ho nagka-problema. Kung bakit nagka-problema, hindi nila sinunod na dapat verifiable because ang confidential funds ay subject to full audit. Kapag mag-submit ka daw, sabi doon sa guidelines, kailangan merong kang listahan ng pangalan ng mga may-ari ng bawat code names na yan. Hindi po para ibuyangyang sa taong bayan because of security, 'di ba? Purposes ng mga tao na nakalista doon. Pero pwede po silang i-verify ng office ng Commission on Audit. Yung auditor, pwede silang tawagan na, hey, totoo ba? Kasi we're conducting audit. Nakalagay rito, tumanggap ka ng 2 milyon. Is that true? Diba? So, paano po kapag walang ganon? Paano mag-verify? And besides, there were 800, sabi
names na na-verify na nila na meron pong existing birth records sa NSO. Diba? Ang tanong ngayon, totoo ba talaga sila ang nakatanggap din? Yun pa yung isa. Bakit ko po sinasabi yun? Kasi bakit hindi malinaw doon sa submission ng kanilang liquidation? Diba? Bakit hindi kinumpleto? And take note, this is not the first time na humawak ng confidential fund si Vice President Sara Duterte. Mayor pa lamang siya, diyan na raw siya lumaki sa confidential funds. Kahit hindi kinakailangan ng kanilang lungsod dahil sobra-sobra na kung tutuusin ang seguridad nila. Di ba? Merong task force Davao, pangharang dun sa insurgency, mga illegal na papasok sa kanila, lagi may checkpoint. Tapos etong PNP ng Davao City. And then sila rin ang nagsabi na napakaganda ng Davao, napaka-peaceful. Pwede kang maglakad sa gabi nang hindi ka nangangamba. So why need for confidential funds, right? Kaya ako, dapat alam na nila yan kung paano yan isasubmit ang liquidation. Di ba? Kaso nangyari. Kaya kinakailangan itong mga itong mga pangalan na to, lahat ito, di ba, madinig sa impeachment court yan nang hindi hinaharang-harang ng kung ano-anong mga kuskus balungos na mga senador na may tinatanaw na utang na loob. Meron din pong bake shop. Meron din po, may Contis po na pangalan at yung bake shop na Contis. Kasama rin po sa bagong list na sinubmit po sa committee under po sa Office of the Vice President. Salamat po, Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Diba? So, mahalaga po na malaman ng sambayan ng Pilipino yan. Kailangan kilala, sabi nga dapat kilalanin natin yung mga taong ibinoboto natin. So dapat, kahit po naka-posisyon na yan, dapat po yung kung ano yung mga magagandang nagagawa nila, lalo na yung masasama, dapat po nalalaman ng taong bayan. Kasi sila yung sila yung pinagsisilbihan 'Di ba? Hindi dapat po yung kapwa nila mga lingkod bayan pagtatakpan sila. Kaya yung panawagan nga natin diyan, yung sinasabi nila na tigilan yung impeachment para hindi magkagulo, nako palagay ko ho, di bali nang magkagulo. 'Di ba? Matuloy lang yung impeachment. Mas mahalaga ang accountability. Importante 'yon. 'Di ba? Kasi paano pa natin matatawag na tayo po ay isang bansang matino na merong rule of law kung ang ating mga politiko ay nagtatakipan sa isa't isa. 'Di ba? Yan na lang, narinig na nila siguro, nalaman na siguro nila yan at this moment na nandiyan ang mga pangalan din pala nila. Kumbaga napakakapal ng mukha na lakas loob na isinulat yung mga pangalan nila bilang code names. Tapos mukhang sa loob pa ng bake shop ng Conti o kaya naman ng Contis o kaya naman habang nagme-mekos-mekos ng mga acknowledgement receipts, 'di ba? Bumabanat ng cake ng Contis. Mahal din yung cake diyan. Ay nako. Dapat dito, no? Iparamdam natin sa mga senador, yung alam niyo yung mga Facebook pages nila, 'di ba? Mag-send ng messages, mag-post sa mga walls nila, iparamdam sa kanila na hindi tayo natutulog, 'di ba? Na hindi nila dapat pairalin ang pamumulitika. Kailangan panahon na ng pagsisilbi sa bayan, 'di ba? Ay nako, grabe na, kakapalan na ng mukha ito. Ganon-ganon na lang nila pinaglalaruan ng pera ng bayan. 'Di ba? Kinakailangang merong managot diyan. Sa akin, hindi po sa akin mahalaga kung magkaroon pa ng conviction because outnumbered nga naman etong sina Ontiveros. Pero mahalaga rito ay malaman ng taong bayan, ma-expose sila. 'Di ba? Kumbaga, ma-expose yung mga dapat na malaman nating tinago ng mahabang panahon. 'Di ba? At diyan din magkakaalaman sino ba ang sinungaling. 'Di ba? Hindi yung sino ba yung pinakamaingay. 'Di ba? Malaman diyan sino yung sinungaling sa taong bayan. Dahil kung walang tinatago,
walang takipang magaganap. Okay?